Hello guys, this is Motobi, another ride, another adventure. Ito ngayon, papunta tayo ng Panay. So ito yung isa sa mga pinapangarap ng mga riders, no. So magpapanay loop kami. So ngayon, papunta kami ng Batangas Port para sakay ng barko going to Calapan Port and then Calapan Port to Roxas Port. So see you guys. So guys, andito tayo sa parang toll gate ng ng Batangas Port. Babayad ka dito. Nasa mga 65 pesos lang yung nababayaran namin dito. Tapos after nito, didiretso na kayo doon sa pipila na kayo. May nakaabang na mga tao kung anong barkong gusto niyo sasakyan, may nakaabang na magbabayad ka na ng ticket, no. So nasa mga 1,000 plus yung babayaran namin dito. So dito, ito yung magbabayad ka ng ticket na. So wala siyang parang ticketing office na doon ka magbabayad. Ayan, so titingnan lang yung parang entrance mong binayaran doon sa kanina, kukunin nila. Tapos dito, yan, yung makikita nyo, mapansin nyo, yung tao na yan yung nag-ano ng ticket. So yan, hindi ka napipila, parang mabilis siya kumbaga ang ganda ng ganito, hindi yung may mga ticketing office or pupunta ka ng na pipila ka pa. Dito, yan, pila na yung motor mo mismo, tapos yan, aabot na yung mga ticket mo, tapos babayad ka na lang.
dito papasok na yung motor natin, no, nakapasok na sa barko. And then sa taas, upuan lang, wala pong higaan. Montenegro po ata yung nasakyan namin dito. So medyo mabagal lang konti kasi pag ganito maraming sasakyan, ito mabagal talaga yung takbo ng barko. Dito paalis na yung barko. So ito yung pinaka-antay na, no, na makaalis na para marating mo na yung gusto mong marating. Sa wakas, no, dumating na tayo sa Calapan Port. So, palabas na tayo ng barko. Ayan. And the next destination namin is ang Roxas Port or Dangay Port na na pupuntahan namin. Nasa mga 3 oras din ang biyahe, no, from Calapan Port to Roxas Port. Depende sa takbuhan. Ngayon kasi dito may mga back ride kami. So, minsan may kasama yung pahinga. Kaya yung 3 hours is talaga. So, kung gusto niyo mabilis, pwede siya makuha ng 2 oras mahigit na. Kung talagang bakbak yung yung biyahe niyo. So ito yung sa Mindoro, no, na ang haba ng kalsada, maganda siya. So ingat lang din pag biyahe ng gabi sa mga may biglang tatawid, no. So dito ikukwento ko din sa inyo kung ano nang nangyari, no, nung papunta kami ng Dangay Port. So pagdating namin sa Roxas Port, sa dami ng pasahero kasi piyesta ng may piyesta sa Antique. So daming umuwi. Ang nangyari sa amin, wala na kaming barkong naabutan, puno na. Sa dami namin, hindi na kami, may barkong isa, 3 na lang yung kasya. So nag-stay kami sa sa Mindoro Port, sa Dangay Port na kami ng hotel na 1,500 yung yung isang gabi. So guys, ito na yung barko na from Roxas Port papuntang Katiklan. So morning na kaming nakabiyahe. So na-delay kami ng 8 oras. Dapat sana nung gabi kung nakasakay kami ng 1 AM na darating kami sa Katiklan ng umaga na alas 5. So alas 5 na yun na plano, didiretso na kami sa sa Boracay. So mahaba sana yung namin, no, yung oras sa Katiklan or Antique. So ang nangyari yun nga, hindi na kami nakaabot doon sa barko sa dami ng mga umuwi pag Mayo kasi maraming umuwi. So guys, kung may balak kayong pupunta ng wag yung peak season ng kasi doon maraming piyesta, so maraming umuwi. Or agahan nyo ang biyahe galing kung saan man kayo papuntang Batangas, no. Kasi nangyari sa amin, parang saktuhan lang, meron lang kaming 1 o 2 hours na binigyan namin ng oras ng advance na 1 to 2 hours, pero yun nga, nahulitin pa na kami naubusan ng ticket.
So sa mga pupunta, ayun, mag-advance kayo para hindi masira yung oras nyo papunta. Kasi sayang pag pupunta kayo ng Katiklan. Ang sobrang ganda. Yung 8 oras, maraming yun ang mapuntahan. Sa wakas, dumating tayo nasa Katiklan Port, no? First time natin makarating dito sa Panay. So ito na guys, from the Katiklan Port, dumiretso na kami ng Boracay. Hindi namin sinayang yung oras dahil yung nasa Katiklan Port ka na, ang ginawa namin, mag-Boracay na agad. So kinabukasan, pa kami nag-stay doon sa pinag-stayhan namin na yung tropa namin na taga Sebasti, Aguila Sebasti. Shout out kay Papa G, kay Mama G, no? Doon libre kami pag-stay sa kanila, so medyo nakatipid kami sa gastusin. So andito tayo sa terminal nila, no. So kailangan natin magbayad ng 300 environmental fees, tapos 150 naman sa terminal fee, no. Dadaan ka lang, babayad ka ng 150. And then sa bangka is 50. Dito papunta na tayo sa bangka, no. Dito sa pathway nila. So yan yung mga tropa natin kasama sa Panaylop. So yung Panaylop namin naka-schedule pa ng after ng mag-Boracay namin after 3 days. So yan, shout out kay tropang Brian, presidente ng Inmax Honors Club. And then itong nakasombrero, pinakapugi sa grupo namin, yung nakablo, yan yung taga Antique. Diyan kami titira sa kanila. After namin mag-Boracay, doon kami mag-stay ng 1 linggo sa kanila para tipid. So dito, sakay na tayo ng bangka. So mabilis lang to. Nasa mga 10 to 15 minutes, no. So yung inurasan ko to, nasa mga 12 minutes, depende sa bangka, yung masakyan siguro. At pasahero, konti lang, marami ba. So dito sa bangka may seat number. So yung number mo doon. So kung magkagrupo kayo, so lang kung saan yung gusto pumisto doon sa pero may number rin yan yung ticket. After 12 minutes sa biyahe, ito na, dumating na tayo sa port ng sa Boracay. So ngayon maghahanap kami ng van papunta ng Boracay Beach. So dito, picture muna, no, bago kami sumakay ng van. So first time namin dito. Yung iba nakailang balik na. So ayan, yung mga first timer talaga. Ayan, mga so ito yung van. So nakuha ata namin to ng 300. So itong van na to, one way papuntang 300, so mga ganun. So, ayan, papunta na kaming Boracay. So, bandang hapon na to mga alas 4.
guys, ito yung Boracay, no. So first time natin dito. So ayan, makikita nyo, ang gandang tanawin, maraming mga naka-two-piece kahit gabi. So ayan, so sa mga nagbabalak ng na magpanaylop, so ito talaga side trip. So dito, after namin mag-Boracay, no, so early in the morning, sumibat na kami ng isang kasama ko, si Papa G. Siya yung titirahan namin doon sa Aguila, no, si Basti. Yung ibang kasama namin na pa doon hanggang hapon sa Boracay. So ako, may trabaho, so madaling araw, sumibat na kami. So ito yung daanan papuntang Sibasti from Katiklan. So napakagandang kalsada dito. Tsaka yun nga sinasabi nila na ang Antique or ang Panay, doon mo makita na where the mountain meet the seas, So yan, napakaganda dito. Tsaka yung kalsada talaga lawak, hindi traffic. So talagang nag-i-enjoy ka dito mag-rides, anlipiga. So motor mo lang ang magrereklamo na. Hindi naman sa magreklamo, pero magsasawa talaga top speed dito. So enjoy guys sa kalsada ng Antique.
yun guys, kung umabot ka man dito sa bandang dulo, no, ako'y nagpapasalamat na tinapos mo yung video. So yung part 2 nito, yung loop namin, so yun, abangan nyo yung sunod na ano nito ng video, yung pag-loop namin sa Panay. So may nakuha tayong video noon, so part 2 nito, yun ang abangan nyo.